So good day mga students. Today I will be demonstrating to you the traditional way of makeup beds. So bago ang lahat, kailangan nakaayos tayo ng proper para sa ating pagde-demo para hindi tayo mahirapan. So we should be in comfortable clothes. Tapos tayo ay buhok natin ay naka-bun or naka-hairnet tayo. And then maluwag ang ating pantalon para tayo ay makamove sa pag-demo natin. So, meron muna tayong mga ilang paalala bago tayo magsimula. So, syempre procedure to. So, may gagamit tayo ng mga sheets o flat sheets, bed sheets at materials. So, iisa-isahin ko muna sa inyo kung ano yung mga dapat nating matutunan o gagamitin for today's traditional makeup bed. So, ang unang-una, syempre, meron tayong bed pad. So, itong bed pad to cover the mattress. So, makikita ninyo, meron mga design. Hindi ito syempre design. So, aesthetically, magandang tingnan, pero meron siyang purpose. Para pag may stain, this is to contain the stain, hindi siya mag-distribute kaagad. Okay? So, ganyan ang kanyang itsura. So, bed pad, meron siyang garter, okay? Para hindi siya ma-move dun sa mattress. So, second, you have the flat sheets. So, this is flat sheet. Unlike dun sa bahay na ginagamit natin, fitted kasi yon. Fitted, ibig sabihin may garter. Ang flat sheets, flat. Okay? So, gagamit tayo ng flat sheets. This is the first. And then, this is the second flat sheet. And then, we have the blanket. Okay? Kumot in Tagalog. So, dapat yung kumot kasi hindi dapat mag-touch sa skin ng guest. So, ibabalot natin yung kumot sa dalawang flat sheet. So, papakita ko sa inyo kung paano. And then, you have the comforter or the bed cover. Then, lastly, we have the pillowcase and then the pillow. Okay? So, let's now start. Okay. So, bagong lahat, dapat i-move natin yung mattress dun sa headboard. Okay? Kasi we will be moving around the bed. And then, papakita nyo dun sa assessor na walang naiwang gamit si guest. So, clear siya. So, just to be sure na walang naiwang gamit si guest. Okay? So, let's now start. Okay. Ayusin lang natin. So, as I've said, unang-una nating ililay sa bed ay bed pad. Okay. So, lagi nating tatandaan, okay, so, yung garter at saka yung etiketa palaging nandun sa footboard. Okay. So, meron ba siyang etiketa? Wala. So, kahit ano pwede. So, paano ang paghagis? There are two ways kung paano ihagis ang ating mga linens. So, yung una, yung butterfly stroke, ibig sabihin, pag gano'n ang hagis. Okay? Pero yung isa, fisherman stroke, pa sideways ang hagis. So, for this traditional, I will be using the butterfly stroke. Okay? So, i-clip lang natin dito. So, pag gano'n, makuha. So, sasaka natin ihagis. Okay? So, gano'n. Clear? So, i-clip na natin yung all sides yung garter. So, ganun lang. So, ano yung purpose ng bed pad? This is just to cover the mattress para sa mga stains. Okay? So, kung ang size ng bed ay 36 by 75, ganun din ang size ng bed pad. Okay? So, this is the first. Next, you have the first bed sheet or flat sheet. Okay?
So, yung etiketa, again, kailangan nasa footboard. So, ito yung etiketa. So, pag nilade natin, be sure it's the right side. Wrong side, likod. Right side, harap. So, ito yung etiketa. Ito yung nasa dulo o footboard. So, right side tayo. Okay? Again, ang paghagis ay butterfly. I-clip natin uli. So, kuha tayo. Kuha. Kuha. Hanggang makuha natin yung dulo. Saka natin ihahagis. Okay? So, ganyan. So, paano natin malalaman kung nasa gitna? As you can see, may hati naman siya, no? So, yun ang ating guide. Para evenly distributed yung ating flat sheet sa mattress. Okay. So, tingnan lang natin kung pantay. So, mas mahaba siguro doon. Hilahin lang natin. Okay. So, tingnan, magkabila. Pantay naman. So, wag ka gamit ng palad. Use the back of your hand para to even out creases. So, ganyan. Okay. So, bakit? Madumi ang palad natin, di ba? Guys, madumi. So, dapat ito ang gamitin natin. Okay. So, hilahin nyo lang para hilahin. Okay. Then, we will now be doing the miter. Miter is yung tuck in. Okay? So, gagawa tayo ng miter or yung envelope edge niya. Okay? So, paano yan? Madali lang naman. So, kuminsan, ginaganon lang natin, no? Okay? Ganun lang. Tinatak lang natin. Simpleng tuck. And then, so 1 inch o isang dangkal. Taas lang natin ganun. Okay. Tapos, pasok. Then, baba. Okay. Then, pasok. Ganun lang kasimple. Okay. So, i-miter natin hanggang gitna lang. So, dito naman uli sa kabila. Same procedure. So, iganon lang natin. Hilahin lang natin. Okay. So, taas, up, miter. Okay. Miter, down, miter. Diba? Napakasimple. Okay. Hanggang gitna, miterin natin. Hanggang gitna. Suksok lang na suksok. Di baling magulo. Okay. Next. Okay, ganun ulit. Pasok. Okay. Taas. Up. Miter. Down. Miter. Okay. So, hanggang ano na natin. Okay, next. Last. So, yeah. So, hilahin nyo lang. Then, up, miter. Then, down, miter. So, hanggang gitna. Okay, see? So, this is the first flat sheet. Next, second flat sheet. Ay, sorry. So, etiketa ulit. Footboard. This time, baliktad naman. Okay? Wrong side naman siya. Ililay natin wrong side. So, again, tuck natin. Butterfly stroke. Hagis natin. So, madali lang naman siya. As
as you go along, pag nakapag-practice kayo, madali lang yan. Okay? So, ganon. So, kunin nyo yung dulo. So, hilahin yung maigi. So, kailangan yung edge hanggang dito lang. Yung edge hanggang, so ito yung gitna, 'di ba? So, gitna. So, baliktad hanggang dito lang siya. So, makikita nyo yung reason later on. So, hilahin nyo kasi hanggang dun lang sa edge. So, clear. So, i-even nyo, even. So, hanggang dito lang ha. So, hilahin nyo lang. Next. So, hindi muna natin i-miter kasi i-lay down pa natin yung blanket at yung third flat sheet na magko-cover sa blanket. So, ito yung blanket. Okay. So, ihagis natin ulit. Butterfly stroke. Right side, syempre, hindi pwede baliktad. So, top ulit. So, hagis. Ay, ito pala ang etiketa, footboard. Sa footboard siya, so baliktad rin natin. Okay. So, lagi nyo tatandaan yung etiketa nasa footboard or nasa paanan. Then, hagis. Okay. So, hanggang saan naman ang blanket. Okay? So, hindi even. So, mas malaki ito. Dulo. So, wala siyang gitna. So, tingnan nyo lang, i-even nyo lang. So, hanggang saan to? So, sukatin natin. Dapat, kasya lang yung unan dito. So, mga 20 inches, 2.5. So, hanggang dito. 2.5 sa aking palad ang 20 inches. So, sorry. So, hilahin nyo na lang. Okay. Okay. So, ganyan. So, 1, 2. So, tingnan natin kung kakasya ang pillow. So, kasya lang siya, diba? Okay. So, 20 inches. So, sa palad ko is 2.5. Next. So, hindi mo na natin i-miter. Sabay-sabay na natin siyang i-miter later on. After the third flat sheet. So, this is the third. So, etiketa ulit. This time, right side. Right side ng flat sheet. Okay, asan yung right side? Right side. So, asan yung etiketa? Tingnan natin. So, wala. So, any side can do. So, ganyan. Ganyan. So, paano naman to? So, gitna. Ito yung gitna ulit. So, this time, medyo isang dangkal dito. Pwede bang i-edit yan? Ang ingay ng mga bata. Okay? So, yeah.
So, 1 dangkal. Okay. So, isang dangkal. So, ibaba pa natin. Yun. So, yan. So, yan natin. So, saka natin imamiter yung tatlo. Okay? Itong sheet na to, third sheet, nandun sa loob yung blanket at itong second sheet. So, paano? I-fold lang natin. Okay, fold. Fold natin. Okay. So, nag-fold na tayo. Okay. So, ipapalaman lang natin yung blanket. Bakit pinapalaman? Kasi, hindi pwedeng mag-touch ng skin yung blanket sa skin ng guest. Kasi, kuminsan, may allergy yung guest sa blanket. Kaya, ganon. Okay. Next. So, kaya siya wrong side kasi ifo-fold natin nito na ganito. Fold. Then, fold. So, meron na siya tsura, diba? Medyo makapal na siya. Ayun. Saka natin imamiter. Okay? So, gagamitin nyo yung likod ng hand nyo. So, ready na to tuck in. O, ganyan-ganyan lang. Huwag nyo itataas yung bed kasi pag tinaas nyo, matatanggal lahat yung lalo na yung first sheet. So, itatuck in na natin, imamiter natin itong tatlo. Kasi ito yung natira. So, ganun uli. So, pasok lang natin. Pasok. Okay. So, ganun uli. Up, miter. Down, miter. Hanggang gitna. Okay. So, dapat malinis siya ha. Hindi pwedeng may gusot. Ulit. Next. Pasok nyo lang. Bayaan nyo siyang magusot. Basta, yung nasa ilabas, malinis. Then up, miter. Down, miter. Next. So, okay na, no? So, we have the pillow. So, pillowcase. So, huwag nyong gaganunin sa leeg nyo yung pillow, ha? Fold nyo lang na ganyan. Ipasok sa pillowcase. Tapos, yung slit. Pasok nyo lang yung pillow sa slit. So, since nandun yung guest, so, hindi dapat niya makita yung slit. So, nakaganyan. Okay. Next. Last is the bed cover or the comforter. So, asa ng etiketa? This one. So, this is the last. So, ganun lang natin. So, pang ano lang yan. Pang cover lang. Pang cover lang natin. So, this is the last. So,
So, konti lang na ano natin. So, ganyan lang natin. Okay? Hanggang dito lang. Then, so, ano yung bed? Good afternoon po, ma'am. Ay, ma'am. Papasok ako, ma'am. Aray ko. Sige po, ma'am. Nag-ano po kayo? Nagdedeo.